Game na muna ho tayo. Pag-usapan na muna natin ito. Naku po, ito may isinusulong po, no? Si dating congressman, Ace Barbers, mga kababayan. Dati, di ba, hindi na siya congressman ngayon. Hindi naman tumakbo, mga bossing di ba? Hindi siya bumalik ng kongreso. Ngayon po, naku, yung mga DDS ang pakalat naku, tingnan nyo, karma, si Barbers, hindi na nakabalik sa kongreso. Pero ang pagkakaalam ko po, hindi na po tumakbo yan, mga kababayan. Kaya walang pangyayaring talo. Ito po, may isinusulong, mga kababayan, patungkol po sa West Philippine Sea film daw ho, mga bossing, na hinaharang ng China. Okay, biruin nyo ho yun, mga kababayan. West Philippine Sea film na hinaharang ng China ipalabas ng libre sa mga eskwelahan. Naku po, yung mga kabataan yung mga estudyante ho, mga bossing, naku, atat na atat po sa mga ganyan yun. Dati ho, nung ako, grade school pa lang, kapag sinabi ho, mga bossing, magpi-film showing tayo, manonood tayo ng movie. Akala nyo doon sa akala nyo doon sa, tawag dito, sa sinehan, hindi. Meron lang pong television, yung television pa namin doon, yung malaki, yung mahaba yung likod, yung malaki yung likod. Tapos ipe-play yun, nakaupo kaming mga estudyante. Pag ganyan ho, naku, talagang pinapanood yan. Ang una kong napanood na mga film showing doon sa eskwelahan, nung Mababang Paaralan ng Magat Salamat, Magat Salamat Elementary School ng Tondo, Maynila, mga kababayan. Sino? Shout out dyan sa mga sa mga gumraduate ng Magat Salamat Elementary School, 1996. May dala-dala mga teacher namin, TV. Ito, maganda ho yan, kapupulutan ng aral po ng ating mga mag-aaral. Diba? Para naman po, hindi nabibiktima ng mga nagpapakalat na fake news. Sino po ba yan? Naku alam nyo na naman po kung sino yung mga nagpapakalat ng fake news, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga pro-China na mga vlogger ho. Di po ba? Pag yan, ipinalabas po, mga kababayan, pakialam ng China, haharang-harang sila. Bansa natin to. Sila nga ho, mga kababayan, naalala nyo kung hindi ako nagkakamali sa Barbie. Hindi si Roque ang ibig ko sabihin doon, no? Sa Barbie. Ang ibig ko sabihin doon, yung palabas na Barbie talaga. Di ba meron silang ipinalabas doon na 9 dash line, 10 dash line, kung ilan mang Poncio Pilato na dash line yan. kahit wala namang katotohanan. Di ba? Nagpapakalat din sila ng ganun yung guni-guni nila na dash line, dash line. Kahit walang katotohanan, di ba, mga kababayan? Ngayon, tayo, mas okay na ipalabas. Bakit po? Dahil katotohanan naman po. Panigurado po ako, yung pelikula na yan ay back up ng UNCLOS, mga bossing. Kumbaga, back up po doon sa pag-award sa atin ng karapatan natin sa West Philippine Sea. Di ba? Sabi, West Philippine Sea film na hinaharang ng China ipalabas ng libre sa mga eskwelahan, sabi po ni Barbers. Basahin nating maigi ho Okay ho yan, pabor ho ako dyan. Sino mga pabor dyan? Para naman hindi nabibiktima kapag yung sinabi ng mga vlogger, nako, hindi atin ang West Philippine Sea. Nako, nagwa-water cannon din ang Pilipinas. Sila mismo ho, mga kababayan. No? Sila mismo ho, mga bossing, ang magsasabi, naku, hindi totoo yung sinasabi mo, pinag-aralan namin sa eskwelahan namin yan, pinanood namin yung film showing na yan. Di ba? Basahin natin to. Hiniling ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na ipalabas ng libre sa mga publiko o public high school at state universities and college ang isang award-winning film, no? Tungkol sa paghihirap ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Di ba? Naku, baka nandiyan din ang dating Pangulo. No? Sino kaya gumanap sa dating Pangulo? Bakit to, mga bossing? Naku, ang laki ng partisipasyon ng dating Pangulo dito Biruin mo ba naman? Di ba?
nakakahuli yung mga ano natin, mangingisda natin. Ang lalaking isda. Tapos papalitan ho ng yosi, papalitan ng alak ng mga Chino na nagbabantay doon sa karagatan. O, akin na yan napakalaking isda mo. Masarap po. Kapag binenta sa mga palengke, pag binenta doon sa mga malalaking restaurant, 2,000, 3,000, tapos sa pilit ang kukunin ng mga nagbabantay doon sa karagatan ng mga incheck. Papalitan yosi, papalitan ng ng yosi tsaka alak. Parang mas mura pa po kaysa sa gin bulag natin yun. Tapos syempre malalaman ng dating Pangulong Duterte. Sasabihin, barter tawag doon. biglang ganon. Hindi, dati pa yan, panahon pa ng incheck, panahon pa ng mga ninuno natin, nagbabarter na sila. Barter daw ho ang tawag doon. Pagdating sa dating Pangulong Duterte, samantalang luging-lugi yung mga kapwa natin Pilipino na mangingisda ho. Akala ko pa naman itatarak yung bandila ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Yung pala, wala ding gagawin. Diba? At isa pa ho, mga kababayan, kung naisigaw na ng dating Pangulong Duterte, kung pinangalandakan niya, dati, nung panahon, ng kakapanalo niya pa lang, yung UNCLOS natin, nako, hindi na ho magkakapal ng mukha ang China, mga bossing, nagaganyan-ganyan. Kasi, meron pong mga bansa at madaming bansa po ang handa na umalalay sa atin. Yung mga bansa naman na ho yan, ang gusto lang ho niyang mga yan, mga bossing, kailangan namin ng patunay na talagang sa inyo inaward itong West Philippine Sea. Kailangan namin ng mga dokumento, papeles na sa inyo inaward yan. Pag meron na ho, mga kababayan, susuporta na po yan. Kaya po makakapal ang muka, mga bossing, ng China. Kasi po pinakapal ang muka ng dating Pangulo, di ba? Biruin mo, aaso-aso ka doon, no? Parang sinusut-sutan ka lang. Bawal yan, bawal yan. bawal kumpunihin yung Sierra Madre ninyo. Bawal kumpunihin yung barko ninyo. Yung dating okay, sorry. Ganun lang. Di ba? Ayon kay Barbers, tinangka ng Chinese government na harangin ang pagpapalabas ng pelikulang Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea ni Baby Ruth Villarama sa New Zealand. Diba? Binawalan talagang mga tawag dito, mga diktador ho ito, mga kababayan, no? Every freedom-loving, nationalistic, and patriotic Filipinos, particularly the young ones, should be able to watch this movie, which should be shown in coordination with filmmaker Baby Ruth Villarama in all high school, colleges, and universities in the country, no? So they could get the real glimpse of what's happening in the West Philippine Sea. Papel lang daw. Tubig lang daw ho, mga kababayan, sabi ng dating Pangulo. Kung papayagan, sinabi ni Barbers na makakabuti kung lalagyan ito ng subtitle ng Department of Education, DepEd, Commission on Higher Education para mas madaling maintindihan. Hindi, kailangan ho talaga natin ng mga kabataan natin yan, mga kababayan. Para sila mismo, hindi sila mabibiktima ng mga budol-budol na mga vlogger na nagwa-water cannon din po kami. Pinaintindi. Ano ibig mo sabihin nagwa-water cannon, ha? Water cannon. Mr. Water cannon is a facility. Siraan tok-tok, namimilipit magpaliwanag, Mr. Chair, water cannon is a facility. Putek na yan. Hindi na alam kung ano ipapaliwanag. Pati yung water cannon, pasilidad na daw ho, mga bossing. Ngayon, gusto naman nila tayong patahimikin sa katotohanan sa pamamagitan ng pagpigil at pagkontrol o baguhin ang ating pag-iisip at pananaw sa realidad na kinakaharap ng ating mga mangingisda at maritime defender sa West Philippine Sea. At ang nakakalungkot pa nga ho dyan, mga kababayan, kapwa pa natin Pilipino, yung talagang bumibira
doon sa kapwa natin Pilipino na mga nasa frontline ho pagdating po sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Oh, baka tama yung sinasabi ni anak ni ni Juan Ponce Enrile, si Katrina Ponce Enrile, no? May pondong nakakarating, may pondong natatanggap galing sa China. Walang pumipigil sa China sa kung anumang naratibo ang propaganda o interpretasyon nila sa mga nagaganap sa West Philippine Sea at nararapat din lamang na di tayo dapat pakialaman ng China. Lalong-lalo na ho, mga kababayan, tayo pa po yung napagkalooban ng karapatan sa West Philippine Sea. Sabi ni Ferdinand Longalong, pag naririnig ko West Philippine Sea, pagmumukha ni Marcoleta, maskad. Parang nakikita ko, parang nasuot ng maskara lagi. Huli si Marcoleta doon, ano? There is no such as West Philippine Sea. Guni-guni lang ng mamamayang Pilipino yan. Oh. Di ba? Gulat siya. Ang reaksyon ng taong bayan, negatibo sa kanya. Oh. Biglang kumambyo, mga kababayan. Kala mo, traktora yung dala. Uy! Kambyo! Yari ako sa mamamayang Pilipino. Hoy, Marcoleta! Yung 2,000, hindi namin nakakalimutan yun. Gabi-gabi, araw-araw, uma-umaga, hapon-hapon, hahagilapin namin yung 2,000 libreng kuryente na ipapanukala mo.